Salamat sa Panginoon. Tayo ay nakarating ng Huwebes. Praise God, napakabuti niya. Ngayon ang katapusan ng chapter 11. Puri ng Diyos sapagkat tayo ay nakakatapos ng ating pinag-aaralan. Hindi ba kayo natutuwa? Nagagalak ba kayo na nakakatapos tayo ng chapter? Amen. Salamat sa Panginoon. Aming Diyos. Awitin natin yung aming Diyos. Aming Diyos na dakila, walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina, kaping hatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapayat, matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan, kayong Diyos, kayong Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming pinanasa, sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ng iyong dakila, aming Diyos ng sabak. Aming Diyos na dakila, walang katulad. Diyos na wala hanggan. Sa mga panghihina, kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapayat, matatakbuhan. Diyos na lagi nakalaan, kayo ang Diyos, hallelujah. Oh Diyos, praise God. Aming kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Sa bawat araw, ang aming ninanasa, sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan, kayo ang Diyos, hallelujah. Misa pa kayo, oh Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming ninanasa, sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ang iyong dakila, kayong Diyos, hallelujah. Kayo, Diyos, i-declare natin, hallelujah, i-declare natin sa Panginoon, i-hag natin sa bawat araw, ang aming ninanasa, sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan, pararangalan. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan, pararangalan. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan, glory,
Hallelujah. Hallelujah. Puri nga tayo sa Panginoon. Praise you, Jesus. Glorify your name. Hallelujah. Glory. Kaya magpuri tayo sa Panginoon. We praise your name. Hallelujah. Salamat sa inyo. Purihin po kayo, Panginoon. Lord, nakatapos na kami ng chapter 11. Hallelujah, salamat po. Glory, glory, hallelujah. Glory. We praise your name. We glorify your name. We worship your name. We worship you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo sa amin. Hindi po kayo nagbabago. Lord God, patuloy kayong sumasama sa anumang sitwasyon, sa pagsubok. Lagi kayo nandyan, Panginoon. Sa sitwasyon, lagi kayo nandyan. Sa pagpapala, lagi kayo nandyan. Salamat po sa inyo. Mga bagay na ito, Panginoon. Alam namin na kayo ang nagtatakda ng mga bagay ng panahon, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Ama, pagpalay mong oras na ito. Hiling namin at nagsusumamo kami sa inyong pagsama. Kumilos kayo sa aming buhay sa katapos-tapusan ng chapter 11. Lord, patuloy kayong magpahayag po sa amin sa oras na ito. Salamat po sa inyong Holy Spirit. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na tayo muli mag-aral ng kanyang salita. Amen. Good morning po, Sister Raquel Narboneta, Sister Anita Katembong, Sister Josefina Lumapad, Sister Eden Relioso Dano, Brother Udi G. Velasco, good morning po, Sister Evangeline Valderrama, Brother Martiniano Langa, at Brother Alan Rocreo. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Good morning sa pinsan ko. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagat ito na ang katapusan ng chapter 11. Alam niyo ba, ang Panginoon ay mayroong mga itinakda para sa atin? Hello? Gising na ba kayo? Ang Diyos ang naglalaan ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Pag yan ay niloob niya, mangyayari. No? Kaya salamat sa Panginoon. Kagaya ng pinsan ko ngayon, nabasa ko yung, hindi ko pala nabasa, narinig ko yung hiling niya, no? Na ipag-pray natin siya. Sabi ko nga sa isip ko kahapon, pag niloob ng Diyos, pangyayari. Kaya, salamat sa Panginoon. Patuloy kayong mananalangin sa aking pinsan, kay Kuya Matt. Balita ko siya ay tatakbo. Kalooban ng Diyos ang mangyari at masunod. At siya ang bahala dyan. Amen. Kaya basahin natin yung text. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang text po natin sa umagang ito ay sa John chapter 11 verse 53 to 57. At ang topic po natin ay time. John chapter 11 verse 53 to 57. Mula noon, pinag-isipan na nila kung paano maipapatay si Jesus. 54. Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglingkod sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. 55. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming taga-lalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. 56. Hinahanap nila si Jesus sa templo at sila'y nagtatanungan, ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? 57. Ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga pariseyo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito ay maipadakip nila. Anong topic natin?
Ang topic po natin sa umagang ito ay time. Amen. Praise God. Okay? Pinagbabantaan ng Panginoon. Bakit? Kasi dahil patuloy na siyang gumagawa ng himala. Sikat na ang Panginoon. Kailan? Nung binuhay niya si Lazaro. Lalong umingay yung kanyang ministeryo. Alam niyo ba, sa paglilingkod ng Panginoon, ay hindi naging madali para sa kanya. Simulang maglingkod siya sa Panginoon, nagkaroon na ng kabigatan, kahirapan. Hindi siya naglingkod ng madali. Talagang mula't mula pa siya ay pinagbabantaan na. Mula't mula pa. Kasi dahil kakaiba ang kilos niya at ang panalita niya. At kagaya nga ng ating pinagbulay-bulayan, mula sa mga nauna pa, nagpakain siya ng maraming mga tao. More than o less than 5,000. Ano pa? Nagpagaling ng mga paralitiko. Nagpagaling ng bulag. At ngayon matindi. Bumuhay ng patay. Talagang dadagundong. Magiging kaiba. Kakaiba talaga. At siyempre, yung mga tao, yung mamamayang mga Hudyo, yun ang gusto nilang hari. May katangian. Kaya naman, dahil sa kanyang kasikatan, no, malapit na eleksyon. Ipagpalay niyan. Kaya, dahil sa kanyang kasikatan, sa kanyang ginagawa, ay nagiging mapanganib para sa kanya. Ano ang ginagawa ng mga Hudyo? Nagbabanta na siya. So John chapter, mula sa umpisa pa lang, John chapter 4, verse 1 to 3. Pakibasa lang. John chapter 4. John chapter 4 verse 1 to 3. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Verse 2. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. 3. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. 4. Ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Okay. So, dyan makikita nyo, yung pasimula ng kanyang ministeros, John chapter 2 pa lang, ay talagang kilala ng Panginoon ng mga tao. Dahil nakakausap niya. Sa John chapter 4, ay mas nabalitaan niya yung mga nais gawin ng mga Pariseo sa kanya. Anong ibig ko sabihin? Hindi talaga naging madali para sa kanya. Bakit? Umpisa pa lang, ay talagang may pagbabanta na. Kaya umalis siya. Sa kanyang paglilingkod, makikita nyo, ay talagang naging mahirap para sa kanya. Dumating sa kanyang punto na umaalis sa lugar para maiba. Hindi siya tumitigil, hindi siya bumipirme sa isang lugar. Bakit? Kasi ang mga tao, may mga kanya-kanyang agenda. Pero ang nais gawin lang ng Panginoon ay mangaral. Magturo. Pero habang siya ay nangangaral at nagtuturo, lalo nagiging mapanganib sa buhay niya. Kaya sa verse 53, balik na sa 11, Verse 53 ng John 11, mula noon, pinag-isipan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Amen. So, talagang, nagiging mapanganib sa kanya. Diba? Sa John chapter 8 and 9, ay gusto siyang batuhin. Pero bakit hindi nangyayari? Gusto nilang patayin ng Panginoon, pero hindi nangyayari. Alam nyo, sa pag-aaral natin sa Aklat ng Juan,
ang kalimitan at kailangan maunawa natin, mahalaga sa Panginoon yung salitang oras. Kasi, kung bakit hindi nila mapatay ang Panginoon mula't mula pa, kahit na nanganganib ang buhay niya, kasi nga, hindi pa panahon para siya mamatay. Mahalaga sa Panginoon yung mga oras. Kasi bakit? Ang Ama, may nakatakda talagang panahon. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, kailangan pahalagaan din natin yung mga oras, kagaya ng Panginoon. Kasi, bagamat ang Panginoon ay nanganganib sa buhay niya, alam niya at kung kailan siya dapat talagang hulihin. Alam niya na darating ang panahon, hindi talaga siya basta-basta mahuhuli, maliban na may magkanulo sa kanya. Alam niya na ang magkakanulo sa kanya ay isa rin sa mga apostol niya. Kaya nga siya, madulas, parang palos. Bakit? Hindi pa kasi panahon para hulihin siya. Kasi nga, may mga oras na nakalaan sa bawat sitwasyon. Ulitin ko, may mga oras na nakalaan para sa mga sitwasyon. Amen? Kaya, oras, panahon. Pakibasa mo nga sa John chapter 2. Verse 3. John chapter 2 verse 3, naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. Verse 4. Sinabi ni Jesus, Ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin, ginang, hindi pa ito ang aking tamang oras. Amen. So, yung oras, mahalaga sa Panginoon niya. Kasi, bawat oras na dumarating sa kanya, alam niya yung salitang timing. Amen? May tinakda ang Diyos. Alam niya lahat yan. Alam niyo ba, pakabasa niyo nga, 1 John 3:20. 1 John 3:20. Alam lahat ng Diyos, alam niya lahat ang nangyayari. 1 John 3:20. Sakali mang tayo'y usigin nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budi, at alam niya ang lahat ng bagay. Amen. Ang Diyos daw ay higit sa ating budhi, at alam niya ang lahat ng bagay. Pag sinabing lahat, abay, wala nakakalusot dun. Alam niya ang lahat ng bagay. Amen? Kaya alam niya ang nangyayari sa iyo. Kaya, verse 54, John 11, verse 54 sa namin. Verse 54, Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglingkod sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Amen. Bakit ginagawa ng Panginoon Diyon? Bakit doon lagi siyang lumalabas at gumagawa ng himala? Kahit ang hanganib yung kanyang buhay, gusto siyang batuhin, ilang beses siyang gustong batuhin. Di ba? Ang nakasulat dyan ay 2 beses. At meron pang pagkakataon na siya ay gustong ihulog sa bangin. Nanganib talaga ang kanyang buhay. Alam niyo sa paglilingkod natin, may panganib talaga. Hindi lang puro blessing. May panganib talaga. Pero dyan sa kalagayan ng Panginoon, no? Bakit ngayon pumirmis na lang siya sa isang lugar? Tumigil na lang sa isang lugar. Bakit? Kasi nga, ilang araw na lang ay siya ay upo na sa asno, sa donkey. Naghihintay siya ng oras. Timing. Kasi, di nagtatago siya. Tunod, di nga siya nagtatago eh. Umiiwas siya. Kasi nga, mahalaga sa Panginoon ang oras, ang panahon. Kasi ang Panginoong Jesus
ay hindi kumikilos base lamang sa kagustuhan niya. Lagi siya nag-iintay ng hudyat ng galing sa Ama. Hindi siya gumagalaw na lagi sa kanyang sarili. Gumagalaw siya base sa itinakda ng Ama sa kanya. Alam niyo ba yun? Ang Diyos ay may mga itinakda sa atin mula bata pa. Halimbawa si Angel. Naisip niyo ba yun? Na si Angel ay titira dito sa tuding? Hindi niyo naisip yun. Pero alam ng Panginoon yun. Alam niya darating ang araw lalago siya. Pero alam niya ngayon pasaway siya. Pero darating ang araw, alam ng Diyos magiging mabuti siya. Amen? Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa. Alam ng Panginoon na darating ang araw na siya ay unti-unting lumalalim. Amen ba yun, Angel? Oh, lakas mo. Lakas mo. Ayun. Alam ng Panginoon. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi bawat isa sa atin, iniintay tayo ng Diyos na lumago. Alam niyo, Sister Rami, hindi naman ganyan dati. Nagsisimbay, nakashort. Pero habang tumatagal, habang lumilipas ang panahon, yung oras, ano nangyayari? Nagda-duster na siya. Si Jess. Dress naman, dust. Dress pala. Hindi ko kasi alam yun eh. Dress. Tulog yan. Pantulog pa rin. Patulog doon. Si Jess. Dati legis lang alam niya isuot eh. Oh, pero ngayon, no? Nakadress na. Di ba? Dati, wala nang pakialam yan eh. Sa amoy isda nga yan eh. Pero habang tumatagal, nagiging, yung pabango mo? Victoria's Secret? Oh, di ba? Bakit? Kasi nga, mayroong panahon sa lahat ng bagay. Amen? Amen. Kaya, buksan nga natin yung mga ngaral. Chapter 3, verse 1 and 2. Ang topic natin ay time, oras. Ang Aral chapter 3 verse 1 and 2. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Verse 2. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Amen. Merong oras, mga kapatid. Mahalaga sa Panginoon ang oras, ang panahon. Kasi talagang siya ang nagtatakda. Hindi tayo. Hindi ang tao ang nagtatakda sa kanyang buhay, ang Diyos. Di ba sabi nga kanina, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya na i-bless ka niya. At alam din na susubukin ka niya. Pero isang bagay lang ang alam ng Diyos, mapagtatagumpayan mo. Amen? Basta tagumpayan, lakas Totoo yun. Namaya, mabasahin ni Sing. Kaya, Verse 55. John 11, verse 55. 55. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Tuloy. 56. Hinahanap nila si Jesus sa templo at sila'y nagtatanungan, ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Amen. So, dito, marami na naghahanap sa Panginoon. Hindi na nila matagpuan ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon, nag-iintay na lang ng oras. Kasi ilang araw na lang, ilang araw na lang, pag-upo ng Panginoon sa asno, sa donkey, haharap na siya sa maraming tao, yung triumphant entry. Haharap na siya at makikilala na siya. Magkakagulo na ang maraming tao. Bakit? Kasi nga, ang mga tao, gusto na siyang gawing hari. Talagang, eto mga pariseo, lalo maggingit-git. Bakit? Kasi nga, ang ginagawa ng Panginoon at ang nangyayari sa Panginoon, nakikilala na siya, ano nangyayari? Magiging mapanganib na sa reliyong ng mga Hudyo. Talagang
darating ang pagkakataon na pinag-iingatan ng mga Saduceo, yung mga pare, baka girahin sila ng mga Romano. Ano pa? Masisira yung kanilang samahan. Mahahati. Kaya talagang ang gagawin nila, ipapatay ang Panginoon. Kagaya na sinabi ni Caiaphas sa verse 50. Ang di niya alam, ginamit lang ng Panginoon yung kanyang bibig. Talagang ipapapatay ng Diyos ang kanyang anak. Mamamatay talaga. Bakit? Para matubos tayo. Yun ang tinatawag na handog ng Diyos para sa kanyang sarili. Di ba sa John 1:29? Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ibig sabihin, siya yung handog. Ang Diyos na ang naghandog para sa kanyang sarili. Bakit? Kasi hindi pwede maging handog yung mga tao eh. Hindi rin pwede maging handog yung mga hayop. Ayon sa Hebreo chapter 10, hindi na tinatanggap ng Diyos ang hayop. Yung mga kamelyo, asno, mga toro, baka, hindi na tinatanggap yan. Ang kailangan, isang tupa na mula sa Diyos. Walang batik daw. Kaya talagang mamamatay. Ang goal ng Ama, ulitin ko lang, ang goal ng Ama, papuntahin ng Panginoon, isugo para mamatay. Kaya habang siya ay nasa lupa, nagtuturo siya. Pero ang katapos-tapusan ng kanyang buhay, mamamatay siya. Para ano? Tayo ay matubos. Mabawi. Magkaroon ng amnesty. Magkaroon ng pagkakataon nila maging matuwid. Amen? Magkaroon ng pagkakataon muli na tayo ay maging matuwid. Amen? Ang kailangan lang natin, ang dugo ng Panginoon. Para maging handog para sa ating mga kasalanan. Kaya verse 57, tapusin mo na. Verse 57 ng John 11, ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga pariseo na ibigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Okay. So, hindi nila makita, matagpuan. Kaya nga sa John chapter 12, sa mga hinaharap ng ating pag-aaralan, ay biglang lalabas ang Panginoon. Saan pupunta? Sa Jerusalem. Kung saan, ang Panginoon ay, ang mga tao ay naglalatag ng mga panyo, yung palaspas, nilalatag yan. Di ba? Talagang purihin ang hari ng Israel. Makikilala siya. At yun, palapit na yung kanyang kamatayan. Kasi kilala na siya eh. Makikilala na siya. At ang dulo talaga ng buhay ng Panginoon ay kamatayan. Amen? Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Kagaya ng binasa sa 1 John chapter 3, verse 20, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa buhay natin, mga kapatid, walang nangyari na hindi alam ng Diyos. May mga nakatakda sa buhay natin. Ang kailangan lang natin ay talagang manampalataya at magtiwala. Kasi talagang nakalaan sa iyo yan. Sabi ko nga, alam nyo, yung mga anak ninyo, hindi sa lahat ng pagkakataon, mababantayan nyo yan. May mga ituturo kayo na hindi kayo ang lalakad. Ang anak nyo pa rin ang lalakad. Hindi nyo pwedeng lakaran yun. Kasi ang Diyos naglaan, siya talaga ang dadaan doon. Siya talaga ang lalakad doon. Pero ang tungkulin nila ang mga magulang, mga kapatid, ituro sa Kanya ang landas ng pagiging matuwid. Ituruan nyo lang siya. Siya ang lalakad sa sarili niyang buhay. Kasi lumalaki yan. Hindi nyo kaya bantayan yan. Ang tungkulin nyo lang magturo. Mahalaga yun. Kasi may mga oras lamang na dumarating sa buhay natin. Kaya sabi na sa Ecclesiastes, may panahon ng pagsilang at panahon ng
kamatayan. So yung gitna ng pagsilang at kamatayan, ito yung buhay. Alam din ng Panginoon to. Alam ng Panginoon, siya nagtatakda lahat sa buhay natin. Kala nyo ba, blessing lang? Hindi. Pati ang pagsubok, nakatakda din sa atin. Alam niya. Sabi ko nga kay Sister Cathy, nire-recall ko kahapon, no? Kung natatanda niya, nananaginip ako. Alam niyo ba ang panaginip ko? Buhay pa si Sir Paul, sinabi ko rin to sa kanya, 6 years ago yata, nananaginip ako na bakit namamagaan pa ako, 2 paa, pero maitim. Hindi ko alam bakit nananaginip ako ng ganun. Tapos, paglipas ng mahabang panahon, paglipas ng 5 taon, nagkasakit ako. Nagka-diabetes ako. So, yung sa hinaharap pala, alam na ng Panginoon yun. Kaya, alam niyo ang kailangan lang natin gawin? Magtiwala sa Panginoon. Maniwala sa Kanya. Bakit? Alam niya ang hinaharap. Tayo ang alam lang natin, no? Kagaya ng mga Pariseo, alam lang nila, eto, papatay ko si Jesus. Pero hindi. Yung hinaharap, yung mangyayari, yun ang hindi nakita ng mga Pariseo. Ang Panginoon, kita niya yung sa hinaharap mo at kita niya rin kung ano ang future mo. Amen? Ang kailangan mo lang talaga ay magtiwala sa Panginoon. Tanggapin kung ano ang pinagkakaloob sa iyo. Kaya sa Matthew 26 verse 45, Mateo chapter 26 verse 45. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan." Amen. Dumating na ang oras. So talagang, ang pagkilos ng Panginoong Yesus, base sa oras. Hindi siya basta kilos na lang kilos. May oras. Kaya, ano mangyayari? Nung time na yan, no, medyo nausog lang, nahuli na siya. Natagpuan na siya. Kasi nga, nakatakda na yung oras. Pero nung hindi pa nakatakda yung oras, hindi siya nakikita. Nasa isang lugar lang siya. Kaya, mga kapatid, kailangan natin maintindihan sa buhay natin ito, may mga panahon na nakalaan ang Diyos para sa atin. Alam ng Diyos kung kailan kayo i-bless. Alam din ng Diyos kung kailan ka dadanas ng pagsubok. Pero ang pinakamaganda, maintindihan mo bakit nangyayari sa iyo yan. Ano ang lesson? Akala mo ba, yung pagsubok ay hindi blessing? Hindi. Kung mauunawa mo lang, no, na bakit dumating sa iyo, kasi nga, minsan may kumuusap sa akin, siya ay nawalan ng trabaho. May kumuusap sa akin, nawalan siya ng trabaho. At lungkot na lungkot siya. Ang ganda ng trabaho niya. Pero nawalan siya ng trabaho. Sabi ko na lang, alam ng Diyos ang lahat. Alam niya. Kasi, baka akala natin, sa pagpapala, nandun lang ang Panginoon. Hindi mo alam, gustong gumawa ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi, yung nangyari sa iyo, sabi ko nga sa kanya, yung nangyari sa kanya, na wala ka ng trabaho, ibig sabihin, mas maganda ang darating sa iyo. Mas maalam ang Diyos. Mas marunong ang Diyos sa atin. Kung nangyari sa iyo yan, ibig sabihin, meron siyang gagawin. Ang kailangan lang, huwag ka magduda. Baka akala mo lang, kasi Lord, kailangan mo lang, puro blessing lang. Hindi.
pag may mga sitwasyon sa buhay natin, pag nanganganib ang buhay natin, o pagpangit ang dumarating sa atin, ibig sabihin, may ipapakita ang Diyos sa iyo na mas maganda. Naunawaan niyo ba ako? May ipapakita ang Diyos sa inyo na mas maganda. Kasi tayo, nakakondisyon lang tayo kung ano yung gusto natin makita. Nakakondisyon lang tayo. Hindi natin nakikita kung ano yung hinaharap. Pero ang Diyos, nakita niya na yun. Amen? Alam niya yung hinaharap. Bibigyan ko kayo ng isang example. Genesis na lang tayo sa rami. Genesis chapter 45. Genesis chapter 45 verse 5. 8 na lang muna. 8. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Tuloy. 9. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Tuloy. 10. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. 11. Dooy mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang taggutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. 12. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. 13. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Okay. So, anong senaryo niya? Mga kapatid, Susi, alam niyo naman ang istorya doon. No? Doon sa nakakaalam. Doon sa hindi nakakaalam, kukwento ko ng konti. Susi, mula bata pa lang siya, paborito siya ng kanyang ama. Ginawa siya ng damit, at talagang yung mga kapatid niya, nagsiselos. Ano nangyari? Ginawa siya ng masama. 2, itinapon siya sa balon. 3, ibinenta siya sa ibang lugar. Ibinenta siya sa Egypt. No, may mga nangangalakal kasi, merong nagtitrade. Naibenta siya doon, at tapos, naibenta siya uli. Parang buy and sell. Naibenta siya. At talagang masakit sa kanya yun. Ano pa? Nung nandun na siya sa Egypt, pinag-isipan siya na kanyang amo ng masama. Ano pa? Nakulong siya. Kung titingnan natin yung nangyari sa buhay ni Jose, parang mali ah. Tapat naman si Jacob sa kanyang paglilingkod at sa kanyang mga anak. Pero bakit naging ganun, no? Ang nangyari sa anak niya? Napasama. Ang totoo, sa atin lang yun. Isipan lang natin yun. Alam ng Panginoon ang hinaharap. Kaya akala tuloy ng kanyang mga kapatid, no? Paglipas na mahabang panahon, talagang sila ang naging dahilan kung bakit napasama Susi. Ang totoo, ang Diyos ang gumagawa ng hindi nila alam. Ang Diyos ang kumikilos. Pero sila, iniisip nila, sila ang dahilan. Kasi ginawa nila masama yung kanilang kapatid. Itinapon sa balon. Pinagtangkaan nila yung buhay. Ibinenta. Alam niyo ba yung pagkabenta kay Jose? Ganun din yung presyo ng pagkabenta sa Panginoong Jesus ni Judas. 30 pieces din. Jose, 30 pieces din. 30 pieces of silver. Pero paglipas ng mahabang panahon, meron pa lang gagawin ng Panginoon na mas maganda. Amen. Ang tingin lang natin, yung blessing. Pero hindi mo alam, may plano pala ang Diyos na mas maganda. Mga kapatid, kung gusto nyo makakita ng plano ng Diyos, huwag kayong magduda. Amen. Hindi, Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Lagi nalang pangit. Hindi laging pangit. Lagi ka nagdududa. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Alam ng Diyos ang hinaharap niya. Diba, sabi nga, ang paborito nating verse, Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you,
plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. Amen. Kasi ang Panginoon ahead sa ating mga plano. Laging advance siya, mga kapatid. Kaya, ano nangyari? Dahil nagkaroon ng matinding tagutom at taghirap. Alam ba ng mga tao? Alam ba nila Jose? Susi na lang. Alam ba ni Jacob na magkakaroon ng matinding taghirap? Hindi. Ang Diyos ang nakakaalam nun. Amen. Kaya ano nangyari? Sinisisi ng mga kapatid niya yung sarili nila. Iyang-hiya sila kay Jose. Dahil binenta nila, ginawa nila ng masama, ipapapatay nila. Yun ang alam nila. Hindi nila nakikita ang kamay ng Diyos na gumagawa. Amen. Hindi nila nakikita yun. Ang alam lang nila, yung kanilang ginagawa. Pero ang Diyos, nakatingin lang sa kanila. Ang Diyos na nagpaplano at nagpapatupad. Amen? Ikaw, bago mo basahin yung 5, basahin natin muna yung Panaghoy. Tapos isunod natin yung Proverbs, Kawikaan. Panaghoy 3:37. Panaghoy, chapter 3, verse 37. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Amen. Walang bagay na nangyari sa atin na hindi pinahintulutan ng Diyos. Kaya, yung sa paano ng Jesus, pahintulot ng Diyos yun. Kung nanganganin pa ng buhay niya, hinahayaan siya ng Diyos. Bakit? Hindi alam ng mga Pariseo, merong Diyos na kumikilos. Ang iniisip ng mga tao, no, yung kanilang naisin lang. Yung kanilang ginagawa. Mga kapatid, gawa lang ng tao yan. Pero, ang Diyos, kakaiba ang pagkilos. Ang Diyos, gumagawa din. Hinahayaan, yung mga Pariseo, hinahayaan lang sila ng Diyos. Kasi nga, may kanayaan silang gawin eh. Nagkakaisa na, ang mga Pariseo at Saduseo, nagkakaisa na ang puso. Hinahayaan na sila ng Diyos. Pero ang dulo dito, sa Diyos pa rin ang tagumpay. Sa Diyos pa rin. Kasi kahit anong balak ng mga tao na banta para sa iyo, para manganib ang buhay mo, hindi mangyayari yan kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Ulitin ko, ano man ang iniisip sa inyo ng mga tao para kayo ay masira, alam niyo mga kapatid, mangyayari lang yan pag sila'y pinahintulutan ng Diyos. Amen. Pero ang hindi mo alam, kung mangyari man sa iyon, pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi umalis sa Kanya, katapos-tapusan, sa iyo pa rin ang tagumpay. Amen. Sa madaling salita, sa iyo ang huling halakhak. Ano nyo ba yun? Akin ang huling halakhak. Bakit? Kasi ang Diyos ang kasama mo. Ang Diyos ang kakampi mo. Di ba sabi sa Romans 10:31, pag ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? Meron kang pagdadaanan, may mangyayari sa iyo, pero walang magagawa ang kaisipan ng tao. Ano niyo ba yun? Walang magagawa ang mga kaisipan at plano ng tao. Bakit? Proverbs chapter 16 verse 10. Kawikaan 16 verse 10. Bakit nakasag mo? Kawikaan chapter 16, verse 9. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Amen. Ang tao ang nagbabalak, pero si Yahweh pa rin ang nagbabalak. Ang tao ang nagpaplano, pero si Yahweh pa rin nagpapatupad. Mga kapatid, kung ang mga tao ay nagpaplano sa inyo ng masama, walang magagawa yan pag hindi papahintulot ng Diyos. Amen? Walang magagawa yan. Bakit? Alam ng Diyos ang nangyayari. Magtiwala ka lang. Di ba, 1 John 3:20, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit sa panahon na ikaw pinagpapala, alam ng Diyos yan. Alam din ng Diyos na ikaw ay may pagsubok. Alam din ng Diyos yan. Ang gusto lang ng Panginoon, magtiwala ka lang. Sumunod ka lang sa kalooban niya. Kasi ang Panginoon, sumusunod lang siya sa kalooban ng Ama. Kung kailan, at kung saan, at kung ano ang kanyang gagawin.
Kasi mahalaga sa Panginoon ang oras. Ang panahon na itinakda niya. Kaya ano naman sinabi ni verse 5? Genesis 45, verse 5. 5. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang iyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Amen? May magandang plano ang Diyos. Amen. Pero sa tingin natin, Lord, bakit ganito? Nagtatapat naman ako sa iyo. Mabuti naman akong tao. Bakit ganito nangyari sa akin? Minsan ganyan tayo. Bakit ganito nangyari sa akin, Lord? Nagsisimba naman ako. Araw-araw naman ako nagsisimba. Bakit puro pagsubok? Kasi hanggat hindi natin natutunan na ang Diyos, siya ay Diyos din ng paglago. Gusto nung Panginoon, lumago ka. Alam niyo ba mga kapatid, sa blessing, hindi ka naman lalago dyan eh. Ang blessing, hindi nagpapalago. Ang blessing, hindi nagpapatatag ng pananampalataya. Ano raw ang nagpapatatag ng pananampalataya? Pagsubok. Sabi sa Santiago. At sabi sa unang Pedro, 6:7, tayo sinusubok at dinadali siya ang ating pananampalataya tulad ng ginto. Bakit? Gusto kasi ng Panginoon, maging totoo ka. Ulitin ko ha. Gusto ng Panginoon, maging totoo ka sa iyong paglilingkod. At gusto ng Diyos, lumago ka. Amen? Kasi nga, ang oras, napakahalaga. Yung buhay na binigay sa atin, may oras lang yan. Amen? Kaya sabi ng ni Jose sa kanyang mga kapatid, huwag nyo lang sisihin ang sarili nyo. Ang Diyos na nagpadala sa akin sa Ehipto. Hindi kayo. Kasi ito mga kapatid ni Jose, puro sakit na lang ang binigay. Puro pahirap. Ano nyo, kung maunawa natin, ang Diyos, makakarating pa rin si Jose sa Ehipto. Kahit ano mangyari, darating pa rin siya sa Ehipto. Pero nga, siyempre, ang mga tao, may ibang plano eh. Ano nyo ba yung binasa ng Ate Jess? Ang tao ang nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad. Ibig sabihin, pag hindi niya pinahintulutan, hindi mangyayari. Amen? Kaya sabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, huwag niyo nang sisihin ang sarili niyo. Ang Diyos ang nagpadala sa akin sa Ehipto. Hindi kayo. Kasi puro kapalpakan sila eh. Puro palpak ang ginawa nila. Kaya lang, hindi kasi nila mahadlangan ng plano ng Diyos. Hindi mahadlangan na mga kapatid ni Jose ang plano ng Diyos. Ang gusto niya mangyari. Kaya, katapos-tapusan, sinabi ni Jose, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito, hindi kayo. Amen? Kaya, meron bang nangyayari sa buhay natin na kumisan, hindi natin maintindihan? Hindi natin maunawaan. Kaya mahalaga na nagpe-pray tayo. Mahalaga na nagbabasa tayo ng Bible. Ano sabi niya sa Joshua 1:9? No? Huwag mong kaliligtaan, basahin ang kautusan. Pagbulay-bulayin mo ito. Ha? Araw at gabi. Kung gusto mong magtagumpay. Amen? Yung mga gusto magtagumpay, talagang nagbubulay-bulayan at nagbabasa, mga kapatid. Kasi habang tayo nabubuhay sa lupang ito, meron talagang pagdadaanan. Hindi ka pwedeng mabuhay sa lupang ito na puro kumbinyente. Hindi ganun ang plano ng Diyos. Hindi ganun ang ginawa niya para sa iyo. May talagang pagdadaanan ka. Kasi lahat ng nakarating sa langit, yung salitang nagtagumpay, ang ibig sabihin, may pinagdaanan. Hindi pwedeng umakit sa langit pero sa lupa, nagpasarap ka. Naging buhay milyonaryo ka, wala kang pakialam. Tapos nung natapos ang buhay mo sa lupa, ang gusto mo, langit ka pa? Hindi ata pwedeng ganun. Ang mga pumunta sa langit ay yung mga
magtatagumpay at tagtagumpay. Amen? Yung asa ba? 54. O, basahin natin. 1 Corinthians 10:13. Sabi ko na eh. Unang Korinto chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Kabasaduhin niyo yan. Mga batid, bago tayo magtapos sa chapter 11, gusto kong magtapos dito. Alam ng Panginoon na maraming pagsubok. Alam ng Panginoon na may pinagdadaanan ka. Pero, ang hindi mo alam, gusto ng Panginoon na magtagumpay ka. Kung meron bang na gustong-gusto na magtagumpay ka, hindi ikaw yun. Ang Diyos. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na ano raw, na hindi nararanasan ng mga tao. Ibig sabihin, pare-pareho lang yan. Nag-aabot sa salitang pagsubok. Pero, ang isa na kailangan maintindihan natin, hindi ikaw ang gusto magtagumpay. Hindi ikaw. Ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, magtagumpay ka. Amen. Amen? Kaya pakiulit mo nga atising malakas. Pakiulit mo malakas atising. Unang Korinto chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. So, kung may pagsubok na dumating sa iyo, kaya mo yan. Hindi ka raw bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi mo kaya. Kapatid, pastor, hindi ko na kaya to. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi ko na kaya, hirap na ako. Ang Diyos na nagsabi, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Amen. Bakit? Kasi nga ang pagsubok, nagpapatatag ng pananampalataya. Dinadali sa inyo ang pananampalataya mo tulad ng ginto. Kaya kung meron man, no, na gusto mangyari ang Diyos, gusto niya maging totoo ka at maging matagumpay ka. Amen. Kagaya ni Jose. Akala ng mga kapatid niya, sila ang dahilan. Hindi kami ang dahilan. Kinakukusisa sila eh. Akala nila sila ang dahilan. Kaya sabi ni Jose, wag na kayo magsisihan. Hindi kayo. Huwag niyo akinin. Huwag niyo akinin ng credit. Ang Diyos ang nagpadala sa akin sa Ehipto. Kung meron man akong pangit na naranasan, pinadaan lang ako doon ng Panginoon. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Isaiah 55 verse 8. Pakibuksan niyo nga. Isaiah 55 verse 8. Isaiah chapter 55 verse 8. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Amen. Iba ang paraan ng Diyos. Akala nyo, yung paraan nyo, puro pagkapala kasi. Ang hindi nyo alam, ang paraan ng Diyos, kung bakit ka dumadaan sa sitwasyon ganyan, kasi ang gusto niya, mapagtagumpayan mo. Maintindihan mo mga kapatid. Mga ano, matuto ka. Hindi ka lang basta nagtagumpay, kundi may natutunan ka. Ulitin ko Alam nyo, ang Diyos patuloy na gumagawa at nagtuturo. Ang gusto ng Diyos, hindi mo basta nakuha yan. Halimbawa, Sister Cathy, si Ate Jess, hindi nyo basta nakuha yan. Meron kayong natutunan. Bawat pagkakamali sa buhay natin, meron tayong natutunan. Nagmamature tayo. Kaya mga kapatid, dito ko ito tatapusin. Iba ang kaisipan ng Panginoon. Magtiwala tayo sa kanyang kaisipan. Iba ang paraan ng Diyos.
magtiwala tayo sa paraan ng Diyos. Kaya, sa buhay natin, no? Kung titingnan natin ang buhay ng Panginoong Yesus, hindi siya kumikilos base sa sarili niya. Kumikilos siya base sa kagustuhan ng Ama. May oras, mga kapatid. Mahalaga sa Panginoon ng oras. Sana, habang tayo nasa lupang ito, may oras lang ang Diyos na tinakda sa atin. Marami pa sana akong verse na pinilista kay Sarami, pero wala na tayong oras. May mga verse akong hinanda, pero wala nang oras. Kaya, mga kapatid, huwag niyong sayangin ang oras. Amen. Huwag niyong sayangin ang oras. May tinakda lang ang Panginoon sa atin. Kung kailan tayo mabubuhay dito, sabi sa awit 139, verse 16, may nakakda lang ang Panginoon. Hanggang kung kailan lang hanggang saan tayo. Nakatakda na yun. Amen? Aming Diyos. Huwag tayo magsayang ng oras. Ulitin natin. Huwag tayo magsayang ng oras. Amen? Aming Diyos. Sister Cathy? Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan sa mga pangina at kapiyakian. Diyos na kahiwan, hindi na kukulang, di bumibigo. Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapayat, matawa, akbuhan. Diyos na laging nakalahat, kayo ang Diyos, hallelujah. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw, ang aming inanasa, sa aming buhay, bibigyan ka luguran, Ayon, Diyos, for the last time. Kayo, Diyos, ang aming Sister Cathy. sa bawat araw, ang aming inanasa, sa aming buhay, bibigyan ka luguran, pararangalan iyong dakilang pangalan, pararangalan iyong dakilang pangalan, pararangalan iyong dakilang Pangalang Lord, hallelujah. We praise your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Cathy. Hallelujah. Thank you, Lord God. Patuloy kang gumagawa sa aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo kaming patuloy na magtiwala sa inyo at maging matibay kami sa salita mo, Panginoon. Bumatay kami at tumiwala, Panginoon, sa inyo pong magagawa sa aming buhay ayon sa inyong mga pangako, Panginoon. Lord, huwag kaming madala sa mga naririnig at nakikita at sa ay mga nararamdaman, kundi kami ay saliksikin ang tunay niyong plano sa amin at magtiwala sa inyo sa panahon na ipinagkaloob po ninyo. Tulungan niyo kaming maghintay at manampalataya. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyong mensahe ngayong umaga. Patuloy po namin inilalapit sa inyo si Sister Inig Ruiz, ang kanyang mga anak, Sister CJ at Brother Gerson, Panginoon. Salamat sa kalooban niyo, Lord. Yung prayer request nila, mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, at dalangin namin na makita po nila ito, Panginoon, at tanggapin ang pagpapalang nagmumula sa inyo. Nalapit din namin sa inyo si Brother Iwag, Panginoon, sa inyo pong
sa umagang ito, kayo po ang tumugon sa kanyang mga panalangin, Panginoon, sa kanyang mga kahilingan, O Diyos. Ganon din po, Panginoon, si Pastor Edwin Peregrin, si Kuya Matt Langga. Lord, kalooban niyo po ang mangyari sa darating na October 30. Yes, Lord. Lord, bago pa nila ito maisip o gawin, kayo na po nakakaalam ng resulta nito kung ito'y magiging pabor, Panginoon, sa kanilang kalagayan. Kaya alam namin na anuman ang resulta, the best pa rin po, Panginoon, ito para sa kanilang buhay. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po kayong mangusap sa kanila at patuloy silang gamitin sa paraan na nais ninyo. Sa inyo po ang papurit pasasalamat, patuloy na pagpapala sa aming pastor na inyo pong ginagamit. Sa inyo pong papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po, Brother William Villacorta, Ate Annie Romero, kay Brother Mike Baheta, Sister Telma and Brother Jerry, Maria Samoy, Oliver Martinez, Rizaldine Perez, Fernan Rayo, Mario Mungcal Jr., Sister Crisel Centeno, Mary Chris Claudio, Rowena Baheta, Anomer Bautista, Sister Rochelle Nopre, Zenny Malyari, Ivan Kier Tataro Castro, Gina Yen, Brother Julius Sales, Sister Rochelle Nopre, and Pastor Bert Salarda. Good morning po, tapat po ang Diyos.